The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Mark. Glory to you, O Lord. Some Pharisees and Herodians were sent to Jesus to ensnare him in his speech. They came and said to him, "Teacher, we know that you are a truthful man and that you are not concerned with anyone's opinion. You do not regard a person's status, but teach the way of God in accordance with the truth. Is it lawful to pay the census tax to Caesar or not? Should we pay or should we not pay?" Knowing their hypocrisy, he said to them, "Why are you testing me? Bring me a denarius to look at." They brought one to him and said to them, "Whose image and inscription is this?" They replied to him, "Caesar's." So Jesus said to them, "Repay to Caesar what belongs to Caesar, and to God what belongs to God." They were utterly amazed at him. My friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good morning, my dear brothers and sisters. Good morning, Father. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga. Kahapon, pinagnilayan natin ang tungkol sa ugali ng tao. And let us continue our reflection about people's attitude. And this time, pagnilayan natin ang tungkol sa pagiging ipokrito. Hypocrite. Kilala bilang mga ipokrito ang mga Pariseyo. Dahil magkaiba ang kanilang pinapakita sa kanilang sinasabi. Iba ang nakikita sa kanila sa naririnig mula sa kanila. Minsan, iba yung pinapakita sa panlabas, pero iba ang nasa kalooban. Ganon din, iba kapag kaharap ang isang tao at iba rin kapag nakatalikod. Ganyan ang isang ipokrito. Parang yung mga pinakita nitong mga Pariseyo kay Jesus sa Ebanghelyo. Kasama ng mga kampon ni Herodes. Lumapit sila kay Jesus para magtanong. Pero ang totoo, para siluin si Jesus. Siluin o hulihin. Ang tanong nila kay Jesus, "Guro, nalalaman po namin na kayo ay tapat at walang pinangingimian sapagkat pareho ang pagtingin ninyo sa lahat." Ang ganda nung tanong, ano? Tinawag pang guro. Pansinin natin ang ginawa ng mga Pariseyo kay Jesus. Una, nagtatanong sila, pero ang totoo, gusto nilang siluin o hulihin si Jesus sa pamamagitan ng kanyang sagot. Iba ang nagtatanong dahil gusto mong makaalam o dahil wala kang alam, at iba din yung nanghuhuli ka dahil may gusto kang mangyari doon sa taong tinatanong mo. Hindi mo gustong matuto, gusto mong mapahiya, o gusto mong mapasama yung tao. Diba? Minsan may mga ganyan tayo, diba? Tinatanong mo, hindi naman dahil wala kang alam.
tinatanong mo dahil tinitignan mo kung may alam yung tinatanong mo. Di ba ipokrito? Nagtatanong, pero ang totoo, gustong manghuli. Pangalawa, tinawag nila si Jesus na guro. Pero ang totoo, hindi naman sila naniniwala sa mga turo ni Jesus. Hindi ba, kapag tinatawag mong guro, ibig sabihin, tinuturing mo ang isang tao na may kaalaman o isang taong pwedeng magturo sa iyo. Pero yung Pariseo, kahit tinawag nilang guro si Jesus, hindi naman nila siya pinapakinggan at hindi naman sila naniniwala sa mga pangaral ni Jesus. Higit sa lahat, hindi naman nila ginagalang si Jesus dahil gusto nilang mapasama si Jesus. Ipokrito. Iba ang sinasabi sa nasa kalooban. Ngunit ang maganda kay Jesus, alam na alam niya ang mga kilos at pag-iisip ng mga Pariseo. Kaya nga ang tawag niya, mga hypocrite, mapagpaimbabaw, mga ipokrito. Alam ni Jesus na sinisilo siya. At alam niyang hindi sila nagtatanong. Kaya nga, ang tanong ni Jesus sa kanila, bakit ibig ninyo akong siluin? Why are you testing me? Talaga sa Diyos, no? Wala tayong maitatago at hindi tayo makakalusot. Basa niya ang nasa isip at puso. Kaya mag-ingat. Mag-ingat tayo dahil minsan may mga pagkakataong ganito ang nagagawa natin. Alam man natin o hindi, sinasadya man natin o hindi sinasadya. Pero kahit ano pa man, masama pa din ang maging ipokrito. Father, hindi ako yan Hindi ako ipokrito. Talaga? Totoo? Tinatawag mong nanay at tatay ang iyong mga magulang, pero sinasagot mo naman, binabastos mo. Oh, hindi ba? Salungat yon. Salungat sa tawag mo, pero sa ugaling pinapakita mo sa kanila, tinawag mo pang nanay, wala ka rin lang naman paggalang. Tinawag mo pang tatay, ikaw din naman ang nasunod. Oh, sinong magulang sa inyo? Simpleng pagiging ipokrito. Oh, sabi mo, maglilingkod ka sa bayan. Oh, marami, no? Marami tayong narinig. Sabi, maglilingkod sa bayan. Totoo bang naglingkod? Totoo ba sa mga sinabi? Ang gagaling ng kampanya pero nanalo na? May nagawa ba? Sa boss mo sa trabaho, tinatawag mong boss ang iyong amo. Pero sa likod, sinisiraan mo. Tandaan, siya pa rin ang amo. Kaya kung nahihirapan ka na, kesa siraan mo, mag-resign ka. Ayaw mo naman mag-resign, pero reklamo ka ng reklamo. Oh, yung partner mo, anong tawag mo? Love, mahal. Diba? Pero pinaglilihiman mo, pinagsusunungalingan mo. Love ba yun? Mahal ba yun? Pagtalikod, niloloko mo. Mahal ba yun? Love ba yun? Sabi mo, honey, sweet, pero hindi ka naman matamis. Ang pait ng pinapakita mo. These are just simple hypocrisy that we do in life. Sinasadya man o hindi, alam man natin o hindi. Mga kapatid, kilala ni Jesus
ang laman ng ating isip at puso. Kaya wala tayong maitatago, maging ang mga ipokrito. Kahit pa ito ay itago sa kanilang mga ginagawa o sa magandang salita. Sa huli, makikita na hindi ito magkakatugma. Amen.